Usapan muna natin yun. Tsaka lang. Praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino nakipag-date noong February 14? Okay. Siyempre, makipag-date tayo kay Lord. Amen. Alright. So, nasa last installment po tayo ng ating topic, to experience the best of God's love. Ayan. So, sino na sa inyo yung for 3 weeks, nararanasan na natin ang pag-ibig ng Panginoon? Ayan. Sino nag-e-enjoy? Ayan. At gusto ko pong i-welcome lahat ng mga first-timers. Hindi ko alam kung nasaan kayo, pero mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Panginoon. At meron siyang napakagandang plano sa buhay po ninyo. At ngayon, yung last installment po natin, hindi ko napapatagalin, is this: experience the best of God's love by dwelling in His presence. Pakisabi po, dwelling in His presence. Alright. So manggagaling ang ating pong pag-uusapan sa Psalms 105 verse 4. Ang sabi po dito, look to the Lord and His strength. Seek His face always. So ang sabi po dyan, yung meaning ng face is pane. Pakisabi, pane or pane. Ayan, yan po yung Hebrew word niya. Refers to the face, countenance, or presence in biblical Hebrew. So ang ibig sabihin, yung palang dinideclare natin na let His face shine upon you and be gracious to you, na makasama natin ang Panginoon, na yung presensya ng Panginoon ay mapaatin daw. Alright? So ang sabi naman ng ESV translation, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Pakisabi continually. Ang ibig sabihin na continually, hindi pala siya tumitigil sa Sabado lang. Hindi pala siya nag-stop sa youth camp lang. Ang tanong, sino nakapag-register na ng youth camp? Ayan, sino nakakuha na ng registration form? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay, taas ang kamay. Napapirma na ba? Ayan, so ulit, no, yung pong process natin, kuha muna kayo ng registration form, papirma sa magulang. After papirma sa magulang, magdala ng 1,000 for down payment. Nasa gayon. Ayan, mas secure po natin ang ating slot. Nakuha. Sino gusto sumama ng youth camp? Taas ang kamay. Taas ng kamay. Magtaas kayo ng kamay. Gusto ko lang sabihin sa inyo, pabigla-bigla, may nag-sponsor dyan. Last Wednesday, merong tumayong kulot dito sa harap. Hindi ko na lang papangalanan kung sino. Pero biglang merong nag-sponsor sa kanya. Alam nyo yung, YDC, tingin dito, tingin muna. Sa lahat ng gustong sumama ng camp, magtaas ng kamay. Siyempre, hindi na malingid sa kaalaman natin. Mabigat, 4-7 No, 4-7. Ngayon, kung di ako nagkakamali, ito daw yung deal sa Lord ng tao na nag-sponsor. Ang sabi niya ganito, kung sino yung unang makikita kong youth, i-sponsoran ko siya ng camp. Yun, merong kulot na lumabas. Ano nangyari? Na-sponsoran si Clark Sidoy. Walang kaano-ano, nananampalataya, nananalangin lang. Kaya pakisabi sa katabi mo, baka may mag-sponsor sa iyo. Kailangan lang, willing ka. Kailangan lang, gustuhin mo talaga na sumama. Nakuha? Nakuha, alright. I hope tayong lahat na nandito ngayon, makasama po tayo sa ating youth camp. Alright. So ang sabi po dito, the verse calls us for active pursuit. Yung pong seek or search, look to rather than passive waiting. Hindi po tayo tamad. Hindi ka naghihintay tapos wala kang ginagawa. Kapag sinabi ng active pursuit, ang ibig sabihin, habang naghihintay ka, nagpupuri ka. Habang naghihintay ka, hindi ka nag-enjoy sa kasalanan. Praise the Lord. Constant presence, ang sabi dito, ayan, yung everyday po yan. At yung face of God na pinag-uusapan po natin yan, seek His face. Yan po yung sinisimbolize niyan yung intimacy po natin sa ating Panginoon rather than hingi lang tayo ng hingi sa ating panalangin. So, ang sabi po dito, to seek God's face is to seek His presence. Kailangan, kung gusto po natin makita ng mukhaan, maranasan yung presensya ng Panginoon, dapat isik mo hindi yung blessing. Dapat tinitignan mo yung blessor. Yung nagbe-bless po, alright? So, mabilis lang to experience the best of God's love by dwelling in His presence, because in His presence, there is fullness of joy and peace. Alam nyo ba? Hala pa, magsusunga na ako. Alam nyo ba
na ito yung lacking ng mundo ng kabataan ngayon. Maraming naghahanap ng joy at ng peace sa ibang bagay. Realidad? Palagay nyo, is this the reality that we are living in right now? Na yung ibang tao, for them to experience joy, kailangan bumili ng maraming ganito, magkaroon ng maraming ganito. Tapos yung iba naman, to experience peace, lalo na, mayaman naman siya, bakit kailangan niya ng peace? Marami naghahabol sa kanya, marami nangungutang, maraming humihingi, marami palang pinag-uutangan din yung tao na yan. So ang sinasabi ko po dito, the world right now is looking for joy and for peace everywhere rather than God. In turn, ano po nangyayari? Disappointment. Ano po nangyayari? Nagkakaroon ng pag-hate sa mga tao. Kasi bakit? Instead na tinitingnan po nila yung Panginoon as the source of joy and peace, they are looking everywhere. Alam nyo, ito real talk lang. Kahit po sa tao, hindi po natin makikita yung fullness ng joy and ng peace. Realidad lang po tayo. Hindi ko sinasabing hindi ka sasaya sa tao. No, sasaya ka sa tao. Lalo na kung meron kang family, kung meron kang friends, meron kang circle na talagang yayakabin ka. But ang pinag-uusapan po natin yung fullness. Hindi po yung temporal. Pinag-uusapan po natin dito yung identity, hindi po yung feelings. Are you there, YDC? Ang sabi po ng Psalms 16:11, You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Saan daw? In your? Kanino presence? Very good, children. So, ang ibig sabihin, yung fullness of joy and peace, makikita lang natin sa presence ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit po yung iba hindi po nila nararanasan? Bakit po ako hindi ko nararanasan? Nasa church naman ako. It's possible that you are in the church, but you will not experience that fullness of joy and peace. You know why? Kasi hindi buo yung puso mo. Kasi nakikisama ka lang. Kasi nakikigaya ka lang. Kasi nag-observe ka lang. Bakit yung iba, kuya, umiiyak ako? Hindi. Alam nyo, i-clarify ko lang to ha. Hindi po basihan yung pag-iyak sa spiritual life po natin. Pero kasama po yan sa emotion po natin na pwede po nating ibigay sa ating Panginoon. Pero ulitin ko lang, hindi po gauge yung pag-iyak para masabi mong malalim ka spiritual. Pero nagagamit po yan, yung emotion na yan, because we are emotional being, para pumapurihan po natin ang ating Panginoon. Example, when I was a young boy, yan, nung bata-bata pa ako dyan, palagi akong umiiyak dyan. Lalo na yung nakakakilabot na kanta. Uy, paborito ko to. Uy, goodness, oh. Tapos iiyak ka, pero pag uwi, pareho pa rin yung buhay. Hindi po yun, kaya nga hindi yun yung basihan. Pero pwede po natin gamitin yung emotions po natin para mapurihan ng Panginoon. Bakit yung iba, nararanasan nila? Bakit ako hindi? Active naman po ako sa church. Kasi baka sarado yung puso mo. Paalala ko lang, YDC, God is always ready to pour out His Spirit sa mga gutom lang na tao. Hindi po kung kani-kanino lang. Hindi po basta-basta yung presensya ng Panginoon. You need to long for His presence. You need to be hungry for His presence. You need that hunger more than anything else dapat sa presensya ng Panginoon. Nang sa gayon, maranasan mo siya. At ito lang yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo. Kapag naranasan mo yung presensya ng Panginoon, you will never be the same again. Hindi ka na magiging kagaya ng kanina kung paano ka pumasok dito. Maraming pumasok dito na hindi alam kung bakit sila nandito. It's possible meron sa inyo na invite. It's possible meron sa inyo because your friends are here, yung crush mo nandito, pero kakatagpuin ka ng Panginoon ngayong araw na to. Kaya pakisabi sa katabi mo, mag-expect ka. Ayan. Kunyari, sa mga personal time po natin sa ating Panginoon, bakit hindi ko siya nararanasan? Bakit parang wala akong nararamdaman? Alam nyo, bakit? Kasi kapag nagpipray tayo, katak tayo ng katak. Kapag nagpipray tayo, tayo lang yung nagsasalita. We don't even have time to listen to the word, to the Lord rather. Hindi ka man lang nagsa-silent time. Kaya ano nangyayari? After mong hingin, yung mga hinihingi mo sa Panginoon, in Jesus' name, yung Panginoon nagiging penge noon. Lord, pengi po nito, pengi po nito, pengi po nito, pengi po nito. In Jesus' name, hindi po ganun yung communication, church. Communication, kapag sinabing communication, merong nagsasalita, merong. So, ang ibig sabihin, pwede naman eh. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong humingi sa Panginoon. We can ask. Pwede tayong humingi. But learn to listen.
Makinig po tayo sa ating Panginoon. Kasi kung marami kang gustong sabihin sa Panginoon, mas marami po siyang gustong sabihin sa iyo. Ay, ng kanyaman. Bota, subukan tam. Sabi po nito, we need to be intentional in listening. Lalo na po sa boses ng Panginoon. Bakit? Pakatandaan niyo to, dito sa mundong to, lalo na sa buhay nating mga kabataan, marami pong boses yung bumubulong. Ang tanong, sino yung papakinggan mo? Kuya, yung kay Lord. Paano mo maririnig yung boses ng Lord kung hindi mo siya pinapakinggan sa personal time mo? Paano mo maririnig yung boses ng Lord kung hindi mo binubuksan yung Bible mo? Why this are you there? Andyan pa ba kayo? I hope matutupo tayo sa araw po na to. To experience the best of God's love in Psalms 16:11, we need to shift from a transactional mindset, na sabi po dito, to a continual awareness of His presence. Hindi po yung iniisip mo na ngayon lang, hindi. Actually, even pagkatapos po natin dito sa YDC, pagbaba po natin dyan, andyan pa rin yung presensya ng Panginoon. Yung iba aware, yung iba hindi. Kasi bakit? Yung iba intentional, ikaw hindi. Ang kailangan po natin gawin, maging intentional po tayo in listening, in hearing, and in the presence of our Lord. Mamaya, mas pag-uusapan po natin yung bagay po na yan. Sa Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything. Pakisabi, about anything. Sino dito yung meron pang inaalala sa buhay? Let's be honest. Na yung future mo, kung paano, pag-aaral mo, pambayad mo ng bills, kung paano. Sige, taas lang ng kamay. Walang condemnation. Lahat tayo, kahit ako, meron mga pagkakataon na, makalalin eh. Alam mo yun? Sino dito yung nagtatrabaho na magtaas ng kamay? Lahat ng mga working, marami-rami na rin, no? Sino sa inyo yung kapag dumadating na yung due date natin, medyo, woo! Sabi-sabay nag-amen, no? Woo! Ayan. Yung maganda pa dyan, yung due date mo 14, sweldo mo 15. Sarap nun eh. O kaya yung sweldo mo 29, tapos sweldo mo 29, tapos yung due date mo 27, yung basta. Praise the Lord, ang lakas nandito. Meron mga pagkakataon talaga na parang, and then you will be reminded. Pero hindi ko sinasabing hindi natin mararanasan. No! Church, it is impossible na hindi dumating sa buhay mo na, kunyari, hindi ka matakot, hindi ka mag-worry, hindi ka malungkot. No! Mararanasan po natin yan. But the thing is, anong gagawin mo after mo maranasan yung bagay na yan? For example, namatayan ka. Uy, di dapat ako Nagigets niyo yung point ko? Kunyari sa akin, bilang provider ng family, bilang asawang lalaki, kapag dumarating yung bills na yan, oh Lord, thank you. Kasi ganun na lang yung magagawa mo eh. Hindi naman ako pwede magnakaw. Mga hold up ako? Hold up ko si Chastity, mayaman si Chastity. Amen. Pero ang sinasabi ko lang dito, meron talaga mga pagkakataon na darating itong, Lord, Pero biglang magpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Kasi bakit? Alam mong hindi pa nagpabaya yung Panginoon sa buhay mo. Kaya nga sabi dito, do not worry or do not be anxious about anything. Sa lahat ng bagay, may it be in your grades, sa bills na meron ka, sa love life, sa relationship, sa barkada, sa kahit ano maman, pambayad mo ng camp, ano sabi dyan? But in every situation, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition, with thanksgiving, na ituro po natin sa atin ito, ng salita ng Panginoon, na kapag sinabing nag-pray ka, dapat palaging puno ka na ng pagpapasalamat. Na for example, you are praying for camp fee, kasi nga 4-7 eh. Mas malaki yung pinagpipray ng mga forerunners eh. Ilan yung siya mo, Chas? 15? 15 times 4-7. Pambira, 5. Ang laki. Di ko makuha eh. Magkano? 70,500? Ibig mong sabihin, pinagpipray ni Ate Chastity ngayon, 70,500. Para makasama lahat ng mga seniors sa camp. Nakikita niyo ba nag-worry si Ate Chastity? Ba't may tumango sa inyo? Nakita niyo kung paano siya nag-lead kanina? Kasi bakit? Ang sabi po niyan, kunyari, 70,000. Lord, pahingi po ng 70,000. Kinabukasan, alam mo dapat anong prayer mo? Lord, thank you sa 70,000. Kasi bakit? Ito po yung pananampalataya. Wala pa man, pinagpapasalamat mo na. And then meron po revelation na binigay sa amin ng Panginoon yesterday habang dinidiscuss sa amin ni Pastor Man ito. Kapag pala sinabing with thanksgiving, kasama po dyan, with praise. So when you ask in prayer,
kailangan meron din po kasamang pagpupuri sa ating Panginoon. Ganun ka na nagpapasalamat. Kasi bakit? Kapag nagpasalamat ka, papurihan mo na agad ang Diyos. Kunyari, sino sa inyo yung umihiling na maraming pera? Magtaas ng kamay. Sige, ganito muna. Last month ba yon? Sino yung nagtaas sa inyo ng wala notebook? Nung si Brother AJ, yung nag-preach. Wala dito? Sino sa inyo yung nalista yung pangalan sa mga wala notebook? Wala. Dami ng 13 yun eh. Wala. Ayun, meron doon. So sa lahat ng mga nalista sa inyo, punta kayo sa amin kasi binili na po namin kayo ng notebook dyan. Meron na para sa inyo. Ito kasi yung sinasabi ko, kailangan lang magtaas ka lang ng kamay kasi. Kailangan lang manampalataya ka lang na meron gagawin ng Panginoon eh. Sinong gustong malibre ng youth camp? Mag-pray tayong lahat. Gawin din natin yung part natin. Alright. Pero kailangan yung pananampalataya nandyan. Kailangan magpasalamat na tayo. Ako nga, alam nyo, magkano yung hinihingi ko sa Lord? Million yung hinihingi ko sa Lord eh. Lord, sabi ko, Lord, yung youth camp namin ha. Sabi ng Lord sa akin nung minsan, nandun ako sa likod, Sabat to, 2 weeks ago. Nagpipray naman ako ng financial breakthrough sa amin. Then, kinausap ako ng Lord one time. Sabi niya, nagpipray ka nga, hindi naman constant. Yung about sa financial breakthrough. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng maraming pera eh. Sino bang ayaw? Gusto naman lahat natin. Sige Brad, pagbigyan ka ng Lord, pagbigyan na lang sa amin. Alright? Lahat tayo gusto natin ng pera. I mean, magagamit natin. Pero ito yung sinabi ng Lord sa akin. You do not have because you do not ask. And when you ask in prayer, ito po yung sinasabi ng verse po na to, kailangan magpasalamat na po tayo agad. Amen. Kailangan papurihan na po natin agad ang ating Panginoon. Present your request to God. And after po natin ginawa yung bagay na yan, humingi ng mayroong pasasalamat, humingi na mayroong pagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 7, and the peace of God, ito po yung klaseng kapayapaan na binibigay ng Panginoon, which transcends all understanding. Ang ibig sabihin na hindi maarok lahat ng katalinuhan ng mundong to, na hindi maintindihan ng iba, na meron kang problema pero payapat, pogi ka pa rin. Ang sabi po dyan, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ang ibig sabihin, yung pong pananalangin na merong buong pagtitiwala, pasasalamat, pagpupuri sa ating Panginoon ay magbibigay po ng proteksyon sa mga puso po natin na anumang alalahanin ang dumating, payapa ka pa rin. At sinong gusto ng ganong klaseng kapayapaan? Alam nyo ba, kanina narinig ko, pinag-pray ni Bench kanina yung anxiety. Marami nakaranas ng anxiety, ng depression ngayon na hindi natin alam. Tignan mo yung katabi mo. Yan. It's possible. It's possible. I'm not saying, I'm not declaring. But it is possible na yung katabi mo ngayon nakakaranas niyan. Tama? Kasi yung depression, di naman natin pinupose eh. Feeling depressed. Hindi. Yung tunay na nakakaranas ng depression, hindi mo alam, umingiti-ngiti yan. Na meron palang battle na hinaharap yan. Pero for us, alam mo yan, na hindi tayo mag-dwell doon. Uulitin ko. Do not twist my words. Hindi ko sinasabing hindi natin mararanasan yung mga bagay na yan. Yung kalungkutan, yung anxiety, yung worries, yung fear. Merong pagkakataon po sa buhay natin na mararanasan natin. Pero kapag naranasan mo na, dapat yung response mo sa Panginoon, magpuri ka pa rin. Kakabasa ko lang, sa pagpupuri po natin, makakaranas ka ng kapayapaan. Kuya, bakit ko naman gagawin yun? Bakit kayo pagpipray yung mga bagay na yun, hindi naman sumasagot si Lord sa panalangin ko? Hindi pa. Kasi bakit? Listen to this, IDC. Minsan, bago ibigay ng Lord yung prayer mo, ikaw muna yung binabago ng Panginoon. Binabago muna ni Lord yung puso na meron ka para maging ready ka dun sa prayer na yun. Pero ang sabi po ng 1 Peter, kung bakit po natin kailangan ibigay lahat ng worries po natin sa Panginoon, give all your worries and cares to God. Why? For He cares about you. YDC, listen to this. Sa lahat ng mga nakaranas ng anxiety, depression, nakararanas ng mental battle ngayon, ng mental health crisis ngayon, ito po yung gusto kong tanggapin po ninyo. Simple lang, walang buladas, walang maraming explanation, meron pakialam sa inyo yung Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. YDC, kung darating ka dun sa punto ng kalungkutan ng buhay mo, ito lang yung alalahanin mo, mahal ka ng Panginoon. Merong pakialam ang Diyos sa iyo. Kasi bakit? Merong pagkakataon na darating yung merong darating na pagkakataon sa buhay po natin na feeling natin
umaalis yung mga tao nasa paligid natin. Na feeling natin, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga tao sa paligid po natin. Pero it's okay. You know why? Kasi merong Diyos na hindi ka iiwan. Merong isang Diyos na hindi ka papabayaan. Merong Diyos na pagkatapos sabihin ng lahat na ayaw ka nila, merong isang Diyos na magsasabi sa iyong, anak, mahal kita. Ito po yung Diyos na meron po tayo ngayon. This is the Lord that we are serving. This is the God that we are praising. Kaya nga, wag na wag mong iisipin sa punto ng buhay mo or dumating man sa pagkakataon na iparamdam sa iyo ng mga tao, pasalamat sa Diyos. Meron pa rin isang Diyos na yumayakap sa atin. Meron pa rin isang Diyos na nagmamahal po sa atin. At merong isang Diyos, uulitin ko lang, na hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan. Kaya ngayon, anuman yung ini-stressan mo ngayon, anuman yung iniisip mo ngayon na parang walang lunas, alam mo kung ano yung dapat mong gawin? You need to give them all to the Lord. Kailangan po nating ibigay lahat. So yung isang translation po niyan, cast all your cares upon the Lord. Yung meaning po ng cast, na-explain ko na, pero explain ko lang po ulit, itapon mo. Kapag tinapon mo, huwag mo nang kunin ulit. Kapag tinapon mo, hayaan mo na sa paanan po ng ating Panginoon. Ang sabi dito, when you give your worries and cares to God, be sure you don't take them back. Nakuha? Lord, wala po kaming pambayad ng tuition fee. Lord, wala kaming pambayad ng bills. Lord, wala kami. Pero Lord, alam ko magpo-provide ka. In Jesus' name, Amen. Kanino kaya ako mangungutang? Nakakatawa, pero ito yung typical na ginagawa ng mga tao. Lord, mayroong problema sa family. Lord, ganito, ganyan. In Jesus' name, Amen. Tapos after ng Amen, ikaw yung gagawa ng paraan. Church, hindi ko sinasabi na wala kang dapat gawin. Ang sinasabi ko lang, when you leave your prayers to God, when you surrender to the Lord, surrender fully. Huwag kang magtira para sa sarili mo. Huwag mo trabahuhin yung trabaho ng Diyos. Hindi mo trabahong solusyonan. Yun na lang, para sure. Kasi hindi naman natin kaya eh. Ang trabaho natin manampalataya sa Diyos. Ang trabaho po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. When you surrender to God, make sure 100% yung surrender. Dito po kasi tayo nagkakatalo-talo mga kabataan. Na isusurrender po natin yung buhay po natin, pero minsan yung pitaka, hindi. Isusurrender po natin yung buhay natin, pero minsan yung barkada, hindi kasama. Isusurrender po natin yung buhay natin, pero yung special someone mo, hindi kasama. Kaya in return, meron pa rin disappointment. Kasi bakit? Nag-surrender ka, pero hindi fully. Nag-surrender ka for the sake of surrendering. Pero ngayong araw na to, I hope sa atin pong lahat, matuto po tayong mag-surrender ng buo. Because that's how you cast your anxiety. That's how you cast your cares upon the Lord. Ibibigay mo lahat, itatapon mo sa Panginoon. Wala kang kukunin pabalik. Alam mo kapag ginawa mo yan, anong makukuha mo in return? Kapayapaan na nagmumula sa Kanya. When you surrender, surrender fully. Pakisabi sa katabi mo, mag-surrender ka na fully. Yung iba ayaw. Ayaw niya, tanggalin mo yung brace. Kaya nagkakaroon ng problem. Kapag nag-pray tayo sa Lord, pinag-pray naman natin, binibigay naman natin lahat eh. Pero hindi buo. Alam nyo, listen to this, hindi kailangan ni Lord. Hindi gusto ni Lord yung 99.9% mo na germs. 99.9% mo na puso. Ang gusto ng Lord, 100%. Kasi bakit? Hindi makakakilos ng buo si Lord kung hindi mo ibibigay ng buo yung puso na meron ka. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, ibigay mo na ng buo yung puso mo. Huwag mo muna yung ibibigay kahit kanino. Kasi kapag binigay mo yan kahit kanino, di ka mabibigyan ng chocolate. Ayan, praise the Lord. Experience the best of God's love by dwelling in His presence because in His presence, there is rest and transformation. Ito, honest lang, lahat pumikit. Mabilis lang, lahat pikit. Lahat, walang sisilip, walang kalokohan muna, walang tsuway, lahat pikit. Huwag mong isipin muna yung katabi mo. 1 second lang, 1 second. 1, tapos na yun. No? Sige, lahat pikit muna, pikit. Honest lang. Wala nakakakita sa inyo ngayon maliban sa akin. Sino sa inyo yung pagod na? Sige lang, taas lang. Walang sisilip, walang pakialamanan, taas lang ng kamay. Sino sa inyo yung aamin?
Napagod na. Sige, taas niyo lang ulit. Sige, pakibaba na po. Sige, mulat natin yung mga mata natin. Alam nyo, if you just saw what I did, gusto ko grammar kanta. Kung nakita nyo lang yung nakita ko, more than 50% ng mga nandito ngayon pagod. More than 50%. And hindi ko kayo kukondem kasi lahat tayo dumadating sa kapaguran. Pero ang sinasabi ko lang, I hope makita po natin yung totoong kapahingahan. Hindi po yung temporal rest. Hindi po yung pahinga na fake lang. Hindi po yung pahinga na pakitang tao lang. I hope maranasan po natin yung buong kapahingahan. Alam nyo, saan po natin makikita yung buong kapahingahan? Saan? Sa presensya lang ng Panginoon. Ako, meron akong dati, ginagawa ko to, lalo na ng mga 2015, 2016, kasi yun yung mga unang medyo gumogo ako sa mga beach, sa mga meron akong ginagawa na nakakapagbigay peace sa akin, na nakakalimutan ko lahat for a momentary period of time lang. Kapag nasa beachfront ako, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako lumalangoy. Pero nakaupo lang ako dun sa beachfront ng umaga. Yung yung breeze, yan, yung cool breeze ng hangin, yung sound waves. Ayan. At some point, it gives me peace. Pero after nun, wala na. Meron sa inyo siguro, yung peace, nararanasan nyo siya kapag, hindi ko alam kung meron gumagawa sa inyo nun, yung kapag umuulan ng malakas, nakakapagbigay siya ng peace, or kapag meron kang naririnig ng mga ibon na umuhuni, ayan. Pero mga temporal kasi yan eh. Meron pong peace na katapos nito, wala na ulit. Aalis ka, magsusubi ka, pupunta ka dito, pupunta ka dyan. But after nun, wala na. Pero ang sabi po niya, there is rest and transformation sa presence ng Panginoon. Mararanasan mo yung tunay na kapahingahan sa inyo na mga napapagal. Saan? Sa presensya lang ng Panginoon. Because you can try. Kung gusto nyo, pero I suggest wag na because I did already na maghanap ng kapahingahan sa tao, mas nakakapagod. Mas nakakapagod. Try nyo makipag-girlfriend nang wala sa panahon, tapos may topak yan. Kapag naiinip yan, makikipag-away eh. Ba't mo ako inaaway? Wala kasi ako magawa eh. Yung rest, hindi mo makikita sa tao. Papaguring ganyan. Makikita mo yan saan? Sa paanan ng ating Panginoon. Kay Jesus lang. Uulitin ko lang, walang buladas, walang ibang salita. Sa word lang ng ating Panginoon, yung tunay na kapayapaan at kapahingahan sa presensya lang po ng ating Panginoon. Exodus 33:14-16. Context po nito, yung papunta sila ng Promised Land. Ayan. Tapos, ang sabi ng Lord sa kanila, nung una, yung mga before na verses niyan, hindi ko kayo sasamahan, baka mapatay ko kayo lahat. Pero ito po yung sinabi ng Panginoon, ng Lord. Kasi nag-pray si Moses. Ang sabi niya, hindi Lord, sama ka sa amin, ganito, ganyan. Pero basahin natin. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. And then, Moses said to him, if your presence does not go with us, kung yung presensya mo, Lord, hindi namin makasama patungo ng promised land, ang sabi dito, do not send us up from here. Huwag mo kaming papuntahin doon. Lord, hindi kami aalis dito. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? And then, ito po yung nakalagay dyan ang sabi, what else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? Alam nyo, una, check natin. Alam ni Moses na yung promised land is not promised land without the presence of God. Alam nyo ba that heaven will not be heaven without God's presence? Kung wala din naman dyan yung presensya ng Panginoon, ayoko dyan. Kung pupunta ka ng church pero wala yung presence ng Lord, anong purpose ng pagpunta mo ng church? Ito po yung sinasabi ni Moses, Lord, kahit na maraming blessing doon, pero kung wala yung presensya mo doon, ayoko. I hope ito po yung maging puso natin ng mga kabataan. Yes, masaya sa party eh. Merong mga inuman dyan, merong lights, bright lights, merong mga kakaspirito mo na nandyan, or merong bagay, merong mga temptation dyan. Pero wala dyan yung presensya ng Panginoon. Yes, masaya yung online games. Masaya po yan kapag nan-rush talk ka. Pero wala dyan yung presensya ng Panginoon. Alam nyo, nasan yung presensya ng Panginoon? Praise God, nandirito. Praise God, nandyan. Eh kuya,
Di ba omnipresent naman yung Panginoon? Yes, He is everywhere. Kahit nasaan po tayo nandyan. Pero kapatid, iba yung tangible presence ng ating Panginoon. Iba yung manifest presence ng ating Panginoon. Kuya, ano po yun? Iba yung, ito yung sinabi ni Moses, ano yung distinguishing mark ko kung wala ka sa piling ko? Lord, ano yung pwedeng makita nilang iba sa akin kung hindi ka rin naman sasama sa akin? Ang ibig sabihin, yung distinguishing mark ng dapat lahat ng Kristiyano is presensya ng Panginoon. Ito yung kapag dumarating ka, merong iba na maganda, hindi pangit. Ito yung kapag dumarating ka, nakakaranas sila ng pag-asa. Ito yung kapag dumarating ka, for example, merong problema sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo, tapos ikaw agad-agad yung tatawagin nila kasi bakit? Nakararanas sila ng pag-asa at kapayapaan sa iyo. Kasi bakit? Nasa iyo yung presensya ng Panginoon. Hindi lang po yung omnipresence, pero yung tangible, yung manifest presence ng ating Panginoon. At ito din yung reason kung bakit kadalasan sa atin, naiiyak tayo sa worship po natin. Or kapag meron kang personal time with the Lord. Ito din yung reason. Alam niyo yan bakit? Kasi nararanasan mo yung presensya ng Panginoon. At sa mga hindi pa po nakakaranas, ito lang yung hihingin ko sa inyo. Sana buksan niyo yung puso niyo ngayon. Kasi bakit? Uulitin ko to. Sobrang willing si Lord na magparanas po sa atin. Kailangan lang maging gutom po tayo sa kanyang presensya. Sabi ng 2 Corinthians 3:17-18, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang sabi dyan, kung nasaan man daw yung Spirito, presensya ng Panginoon, meron na daw pong kalayaan. At ang kagandahan lang nito, yung kalayaan nasa sa atin na. Yung pong presensya ng Panginoon nasa sa atin na. Kailangan na lang po natin na maranasan yan. And we all with unveiled face, ang sabi dyan, beholding the glory of the Lord. Alam nyo, ito yung kasarapan ngayon. Unlike sa panahon ni Moses, si Moses nakita niya lang burning bush. Nakita lang ni Moses yung likod ni Jesus, yung likod ng ating Panginoon. Pero ngayon, we can see Him, we can feel Him, we can be with Him. Why? Because He is with us. He is within us. Kasama po natin siya ngayon. Ang sabi dyan, and we all with unveiled face, ang sabi dyan, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Ang sabi po dito, to have an unveiled face means the barriers of shame and religious effort has been removed, allowing us to stare directly into His glory. Kapag nag-worship po tayo, yun yung ginagawa po natin, na napapalitan yung puro hingi at napapalitan siya ng adoration. Napapalitan yung puro ka-blessing, at gusto mo ngayon yung blessor na. Yung gusto mo ngayon yung presensya na ng Panginoon. Hindi na puro kamay ng pagpapala, kundi mukha na ng Panginoon mismo. Ito na yung gusto mo kasi bakit? Nasasanay ka lang mag-enjoy sa presensya ng ating Panginoon. At YDC, take note of this. Iba yung countenance, yung aura ng tao nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Habang nag-enjoy, ano na kung ngayon pa lang naiinip ka sa worship, kung ngayon pa lang naiinip ka sa devotion mo, sa prayer time mo, wala kang puwang sa langit. Uya, masyado ka naman. Ano gagawin mo sa langit? Manonood? Ay, wow, si Moses, oh. Ang gagawin natin sa langit, we will enjoy life there. We will worship God there. Makikita natin ang mukhaan ang ating Panginoon. So kung ngayon, hindi ka excited sa worship, kung hindi ka excited sa prayer, ang gagawin mo doon? Panonoodin mo si Kuya Matt mag-MC? Magpupuri din yan doon eh. Panonoodin mo si Ate Chas na mag-lead, si Ate Tin na mag-lead. Hindi. Magpupuri tayo lahat doon eh. Kaya nga ngayon pa lang, sanayin na po natin. Mag-practice na tayo. Enjoy na po natin yung presensya ng Lord. Kuya, papaano? Paparanas po ng Lord dyan, basta magutom ka lang. Alright? Kapag po sinabi kong magutom, hindi sa pagkain. Alright? You need to desire ang atin pong Panginoon. Nasabi ng Matthew 11:28, lalo na shout out sa lahat ng mga napapagal. Hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami nyo eh. Sabi dito, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Gets ko. Baka meron na naman magsasabi sa inyo dito, kuya, iba yung context niyan. Yung context niyan about religion. Oo nga, check natin sa The Message Translation po kung meron kayo dyan, please. Ang sabi dito sa The Message Translation, are you tired? Pagod ka ba? Ayan. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Ang sabi ng Panginoon,
come to me. Ang sabi ng Lord, get away with me and you'll recover life. I'll show you how to take a real rest. Ito po yung invitation ng Panginoon. Napapagod ka ba? Nakakasawa na ba yung paulit-ulit na ginagawa? Bakit parang routine na lang lahat? Napapasok ka ng Monday to Friday, Sabado nasa church ka, Sunday gagawa ng project, Monday gano'n na naman ulit. Ito yung sinabi ng Panginoon. Pagod ka na ba? Nagsasawa ka na ba? Pumunta ka sa akin. Ang sabi dito, get away with me and you'll recover life. I'm gonna show you, ang sabi ng Lord, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tunay na kapahingahan. Ipaparanas ko sa inyo kung ano yung tunay na kapayapaan. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Wow. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Church, this is an invitation of Jesus sa atin. Yes, napapagod tayong lahat. Meron mga pagkakataon na napapagod tayo, pero hindi mo kailangan mapagod hanggang nabubuhay ka. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, kung pagod ka, lumapit ka sa akin. Get away with me and learn life. Recover your life, ang sabi po dyan. Tuturuan kita kung paano magkaroon ng totoo at tamang kapayapaan, tamang kapahingahan. Then, ito po yung sinabi ng Panginoon sa atin, hindi kita bibigyan ng anumang kabigatan. Ang sabi po niya dyan, keep company with me. Sama ka lang sa akin. Ang sabi dyan, and you learn to live freely and lightly. Ito yung invitation ng Panginoon. Kung mahilig ka sumama sa mga kaibigan mo, mas masarap pa rin kasama yung Panginoon. Real talk. Real talk. Siguro, hindi ko alam kung ilan po yung may asawa sa atin ngayon, pero hindi rin asawa yung magbibigay kapahingahan sa atin. I have my wife. For 3 years na, magkasama po kami. Pero hindi sa kanya yung tunay na kapahingahan. Hindi sa pera yung tunay na kapahingahan. Meron kaming bagong sasakyan. Hindi sa sasakyan yung tunay na kapahingahan. Alam niyo kung kanino? Sa ating Panginoon lang. Sa ating Panginoon lang. Because at the end of the day, walang ibang yayakap sa'yo kundi ang Diyos lang. Kaya nga huwag kang maghanap ng pahinga sa iba. Huwag mong hanapin yung pahinga sa material na bagay. Huwag mong hanapin yung pahinga sa mga tao. Hanapin mo yung pahinga sa tunay na nagbibigay ng kapahingahan. Kanino po? Sa ating Panginoon. Then, mararanasan mo yung kapahingahan na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. Alam ko maraming pagod. Tinataas ko lang kamay kanina. At alam ko meron pang mga napapagod as of the moment. Lapit lang po tayo sa Panginoon. Enjoyin lang po natin yung presensya ng Panginoon. Alam nyo ba, kapag naging honest ka sa Lord, di ka naman niya, di ba, sa'yo, umalis ka nga dyan. Tigas kasi ng ulo mo eh. Alam mo kapag lumapit ka sa Panginoon, nabukas yung puso mo, tatanggapin ka ng Diyos. Yung yakap na hindi mo pa naranasan, ipaparanas ng Panginoon sa'yo. So I hope, in a while, magawa po nating buksan at magpahinga talaga sa presensya po ng ating Panginoon. Sabi po dito, when you stop trying to fix yourself and start dwelling with Him, change becomes natural. Kasi bakit? Lahat naman tayo, kailangan po natin, yung binasa po natin kanina, we are being changed from glory to glory. Binabago pa rin po tayo ng Panginoon eh. Pero nagiging natural po yung pagbabago po sa buhay po natin ng Panginoon kung palagi po natin siyang kasama. Kung palagi ka nag-spend ng oras sa Kanya. Are you there? Last na lang. Experience the best of God's love by dwelling in His presence because in His presence, there is guidance and protection. Sa presensya daw po ng Panginoon, meron daw pong guidance and protection. And siguro, itong mga pinag-aaralan na to, ito yung mga importante sa buhay ng mga kabataan ngayon. Because if you will not be led by the Lord, yung mundo yung magli-lead sa inyo. Kung hindi ka magpapaturo, magpapadisciple sa Panginoon, iba yung magdi-disciple sa iyo. Kaya nga gusto po ng Panginoon manatili tayo sa presensya niya, na mag-guide niya po tayo, na maturuan niya po tayo, nang malakaran po natin yung mga dapat lakaran po natin. Ang sabi ng Psalms 91, 1-2, He who dwells in the secret place of the Most High, pakisabi secret place, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Ang sabi po nung binasa po natin, He who dwells in the secret place. Kung sino mang manatili dun sa secret place. Alam niyo ba kung ano yung secret place natin? Sino dito yung may bahay? Siyempre. Minsan, wala tayong posisyon sa bahay. Kasi for example, kami, bago kami naging mag-asawa ni Chay,
Yung bahay po namin, halos 2 kwarto lang eh. Tapos 6 kami. Nagpamilya pa yung isa. So madami kami. So basically, wala akong literal na secret place ko. Wala akong prayer closet. Wala akong prayer room. Kaya ang ginagawa ko, kapag nandito na lang. Tapos ginagawa ko halos madaling araw. Kasi doon walang distractions. Alam nyo, yung reason na wala kasi akong room kaya hindi ako makapag-pray, reason lang yon. Ayaw lang talaga natin. Kasi bakit? Pwede naman magising ka na madaling araw. Or magising, madaling araw mo katagpuin ng ating Panginoon, kausapin ng ating Panginoon. Marami po akong mga kasama ngayon, nakakasama ito. Pero isang testimony sa kapatid, halos 4 a.m. Yan, nagigising siya, bakit? He is just enjoying yung presensya ng Panginoon. Ayan. Imposible kasi hindi naman lahat tayo mayaman eh. Hindi naman lahat tayo merong mansion na bahay, kaya na pwede kang, itong part na to ng bahay ko, dapat ganito. Pero lahat pwede tayong magkaroon ng secret place natin kung gugustuhin lang po natin sa puso natin. Ngayon, ito yung tanong. Ano yung tanong? Ito yung tanong. Anong meron kaya yung mga kabataan ng YDC ngayon? Meron ba kaya tayong secret place? Or meron tayong secret sin? Meron ka kayang secret place na ine-enjoy mo yung presensya ng Panginoon? Or meron kang secret sin na ine-enjoy na ayaw ng Panginoon? Kaya wala kang secret place minsan kasi mas ine-enjoy mo yung secret sin. Kuya, wala talaga akong pwesto sa bahay. Alam niyo ba yung banyo ninyo pwede maging secret place? Para kausapin po natin ang ating Panginoon. Pero nasa sayo kung ginagamit mo yung banyo mo para magkasala ka o ginagamit mo yung banyo mo para makatagpo mo ang ating Panginoon. Siyempre, pipili pa rin tayo. It's a choice. Pero ang sinabi po nito, ng verse po na to, He who dwells in the secret place of the Most High. Kung sinong mananatili, kung sinong mag-stay doon sa presensya ng ating Panginoon, ang sabi diyan, shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Alam niyo kung bakit minsan napapariwara yung buhay natin? Kung bakit minsan nahihirapan yung mga kabataan maranasan, yung protection, yung guidance ng Panginoon? Wala kasi tayo doon sa payong ng Diyos. Wala kasi tayo dun sa under the wings of the Lord. Yung under the wings of the Lord, yung mga nandyan lang, alam mo kung sino? Meron akong nabasa ang sabi niya, a shadow only covers what stay close. Listen to this. Kung gusto mo maranasan yung protection, yung guidance ng Panginoon, huwag kang lumayo sa Kanya. Huwag kang lumayo sa Kanya, YDC, kasi ito lang yung sikreto eh. Gusto mo maranasan ng Lord, lumapit ka sa Kanya. Gusto mo makaranas ng milagro ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Gusto mong enjoyin yung presence ng Panginoon, yung guidance, yung protection ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Kasi kapag lumalayo ka, hindi ka naman pipilitin ng Panginoon. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Yung secret place, kung sa mga hindi pa nakakagets hanggang ngayon, ito po yung date time nyo ng Panginoon. Ito yung iiwan mo lahat ng ginagawa mo, yung mga schoolworks mo, yung trabaho mo, yung lahat, yung paglilibot mo, pagtatambay mo, isi-set aside mo yan. Tapos ito yung panahon na makikipagniig ka lang sa Diyos. I did this a while ago, kaninang umaga. Supposedly, madaling araw. Nakatulog ako. So kaninang umaga, around 7, 8, umupo ako bago ko gawin lahat ng to. Bago ako mag-review and all. And enjoy ko lang yung presence ng Panginoon. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Ang sarap. Ang sarap sa presensya ng ating Panginoon. Ito yung bagay na hindi mabibili ng pera. Ito yung bagay na hindi mapupuntaan ng anumang lugar. Ito yung bagay na hindi mo mararanasan kahit kaninong tao. Tanging sa presensya lang ng Panginoon. And I hope maranasan po ninyong lahat, nating lahat, dito po sa ating bahay-sambahan. Example po natin dyan, sino si Daniel. Meron pong decree na papatayin siya kapag tinuloy pa niya yung pananalangin niya. Kasi Daniel was praying 3 times a day na nakaharap po siya sa Jerusalem, sa second floor ng bahay niya, nakabukas yung bintana, then nagpe-pray lang po siya. 3 times a day, he was doing that. And then naglabas ng decree. Ang sabi niya, kung sino man yung manalangin, papatayin. Papatayin. Papalapa sa mga leon. Alam mo kung anong ginawa ni Daniel? After hearing that warning, ginawa niya lang yung natural na ginagawa niya. Nanalangin po siya, umakyat siya doon. So anong ginawa sa kanya? Pinatapon siya sa mga kulungan ng mga leon. You know what God did? He protected Daniel. Sobrang gutom ng mga leon. Meron po nagsasabi, busog kasi yung mga leon eh. Uy, alam niyo ba kung tutuloy niyo yung storya ni Daniel, nung tinapon na yung mga nagakusa sa kanya, buong family nila, bago pa man dumapos sa lupa, nilapanan ng mga leon? Ganun karami yung mga leon. But God protected Daniel. Why?
Kasi nanatili siya sa shadow ng ating Panginoon. Nanatili siya sa presensya po ng ating Panginoon. Nangyari din po yan sa mga Magi's. Kilala niyo yung mga Magi's? Sila po yung pumunta kay Jesus. Sila po yung nag-travel. Sila yung sinasabi ng mundo na 3 hari, pero hindi sila 3 hari. Mga matatalino po sila mga tao, mga Magi's po sila. So, nakita po nila, narinig nila na nabuhay yung hari ng mga Hudyo. And then, hindi sila nakontento na marinig lang po nila. Ang gusto nila, makita nila, purihin nila ang Diyos. So, pumunta po sila nung nakita po nila dahil nga ang gusto nila is purihin si Jesus. They worship Him. How? Una, pagdating po nila doon, they bowed down in worship. And then they offered Him ng mga gold, frankincense, and myrrh. And then, nung paalis po sila doon, anong sinabi ng Panginoon sa kanila? In a dream, He warned them, huwag kayong babalik dyan, papatayin kayo ni Herod. So, pinrotektahan pa rin sila ng Panginoon. Binigyan sila ng guidance ng Panginoon. Ito po yung gusto kong sabihin sa atin. Kung gusto mo ng guidance kung saan ka pupunta, kung anong course yung iti-take mo, kung gusto mo ng protection sa mga mapanghusgang tao, mapansamantalang tao, alam mo kung anong kailangan mong gawin? Manatili ka lang sa presensya ng Diyos. You just need to rest in God's presence. Kasi bakit? Andyan yung protection at saka yung guidance po natin. Last verse po natin. Psalms 32:7-8. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Check po natin to. Alam nyo bang itong verse 7? Yung 2 verse po na yan, hindi sila 2 verse lang. Kaya nga kapag nagbabasa po tayo ng Bible, mas maganda iniintindi po natin. Paano po natin iintindihin? Verse 7, si David po yung nagsasalita. Ang sabi dyan, Panginoon, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Lord, mananatili ako sa iyo. Lord, nag-enjoy ako sa presensya mo kay David. Nabanggit niya rin po yung katagang, Lord, gusto ko dito na lang ako sa presence mo. All the days of my life, I just want to dwell in your presence. Ito po yung sinagot ng Panginoon sa kanya dahil ito yung puso ni David. Verse 8, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ito po yung naging response ng Panginoon sa puso na sobrang gutom sa presensya niya. Ito po yung naging response ng Panginoon dun sa mga tao na gutom sa kanya, anak, ako yung bahala sa iyo. Anak, hindi kita papabayaan. Anak, hindi kita iiwan. So, sa atin pong lahat, I hope, patuloy pong i-acknowledge po natin yung presensya ng ating Panginoon. Every day of our lives, yes, ulitin ko lang, iba yung manifest presence sa omnipresence po ng ating Panginoon. Everywhere, nandyan po yung Panginoon. Pero iba pa rin kapag naranasan po natin tangible ang ating pong Panginoon. And ang sabi po dito, merong isang certain word na nag-struck sa akin while reviewing po namin to kahapon. Yung pong salitang acknowledge. That's why we are always acknowledging the Holy Spirit na, Lord, you are welcome here. Hindi ibig sabihin, wala dito yung Holy Spirit. Pero iba pa rin yung welcome mo yung tangible presence ng ating banal na Espiritu. Iba pa rin yung ine-enjoy mo yung presensya niya. Iba pa rin yung nararanasan po natin siya. Yung minsan dyan, magpaparanas ng Lord, yung iba nakakaranas ng goosebumps. Yung iba nakakaranas ng naiiyak ka, or bigla ka na lang tataas ng kamay, lumuluhod ka. And it's okay. It's okay. That's okay. Ganun po natin ina-acknowledge yung presensya po ng ating Panginoon. So, ang sabi po dito, experience the best of God's love by dwelling in His presence. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is rest. There is rest and transformation. There is guidance and protection. Yung last ano po natin, to experience the best of God's love, continually pray. Ang sabi dyan, praise and worship Him. Everywhere, at all times. Ito po yung dapat po natin gawin. To experience, para po maranasan po natin yung pag-ibig, yung pinaka-the best sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po dyan, continually pray, continually praise, continually worship Him. Everywhere, at all times. Sa lahat po ng pagkakataon. And once again, ito po yung kailangan po natin gawin. Ito po yung kailangan po natin gawin. We need to long for His presence. We need to be hungry. We need to desire Him more than anything else. Na I hope ngayong oras na to magkaroon po tayo ng puso na, sige, liban sa mga prayer requests ko, liban sa mga pinagdadaanan ko ngayon, Lord, ang gusto ko, ikaw muna. Lord, ang gusto ko, maranasan muna kita. Meron ako nabasa, ang sabi niya, many believers pray. Lahat, makaramihan sa mga believers na nanalangin, but few pause.
Iilan lang yung nananatili. Iilan lang yung naghihintay sa ating Panginoon. Ang sabi dito, silence is where intimacy deepens. Kaya ito po yung gagawin po natin ngayon. Merong isang kwento na na-share to ng mother-in-law ko sa meeting po namin kahapon. Kagaya lang ng kwento ni Martha and ni Mary. Naalala niyo po yung kwento ni Martha and ni Mary. Si Martha, nung dumating sa kanila si Jesus, walang problema. She was serving the Lord. Kasi nagluluto siya, nagpe-prepare siya, nagkaroon lang ng problema kasi nagreklamo na. Pero ano yung ginawa po ni Mary? Simula nung pumasok si Jesus doon, hanggang sa umalis si Jesus doon, nanatili lang siya sa paanan ng ating Panginoon. Nagstay lang siya sa presence ng ating Panginoon. Though, kinorek ng Lord si Martha. Ang sabi ng Lord kay Martha, bakit ka nagugulumihanan? Martha, Martha, why are you troubled with many things? Isa lang yung pinaka-importanting bagay, ang sabi niya, at pinili yun ni Mary, ang manatili sa presensya ko. And then, next scenario naman, pagkabuhay ni Lazarus, same pa rin naman yung ginagawa eh. Actually, si Martha nagsiserve pa rin. Pero hindi na siya nagreklamo. Pero alam niyo kung anong amazing doon? Alam mo yung ginawa ni Mary? Nanatili pa rin siya sa paanan ng ating Panginoon. Binuhos pa niya yung alabaster jar niya para sa ating Panginoon. Ang sinasabi ko lang po dito, kailangan nating matuto na umupo, manatili, enjoyin yung presensya ng ating Panginoon. Kung hindi nyo alam, simple lang. Lahat ng pinrich ko po ngayon, lahat na napag-aralan po natin ngayon, gagawin po natin siya. So, let's have time. Tayo tayong lahat. Let's worship the Lord. Wait lang ako sa mga kaminyan, ano po natin. Mag-worship lang muna tayo. And ito po yung gusto kong maging desire ng puso po natin. Sa pagpupuri po natin sa Panginoon. Sa pag-worship po natin sa Panginoon. I just want each and every one of us to enjoy the presence of God. Na makipagdiig lang tayo sa Panginoon. And if God is calling you to surrender something, then surrender it. If God is calling you dahil namimiss ka na ng Panginoon because for so long, iniwan mo yung presensya niya, now is the time for you to come back. At kung merong mang gusto sabihin yung Panginoon, gusto ko makinig po tayo. Let's worship the Lord.